one of the most favorite questions, no, to me, for those who are interested to go to the United States and attend an internship or maging turista sa Amerika, pero sila ay merong pending immigrant visa petition either filed by their parents or their by grandparents. Usually kasi malaki ang visa denial rate niyan kapag nag-apply ka ng visitor's visa or J1 visa or study visa in the United States. So ito po ang ating future visa consul general, si Arwen Stella Bueno. Oh, pakita ka. Hi, hi, hi. Hi to viewers. Ayan, si Arwen Stella Bueno. So ano po ba ang dapat na magandang gawin kapag ikaw ay nag-apply ng J1 Visitors Visa or Visitors Visa or any other type of visas like a study visa going to the United States? So, as mentioned earlier, talagang napakataas ng visa denial rate dito. Pero hindi naman porket kapag ikaw ay meron ng pending immigrant visa petition sa United States, ikaw ay madidinay agad. So, kapag ikaw ay kumonsulta sa mga eksperyensadong mga nagpo-process na non-immigrant type of visa, ay ikaw naman ay pagbibigyan ng consular interviewing officer sa US Embassy. Parang golf lang yan. Tong estatwa na to. Kapag consistent ka sa pagpalo mo sa bola, no, sa golf, ganun din naman kapag consistent ka doon sa mga activities that you will attend into sa United States, like for instance, you will attend a J1 exchange program, consistent yung activities mo doon, despite the fact that you have a pending immigrant visa petition, abay, i-consider naman yan ng interviewing consular officer. So, bilang patunay, no, hiningan ko na isang testimonya yung aking dating exchange visitor visa participant na si Miko Boydon, na ngayon nga pagkatapos ng exchange visitors visa niya ay pumunta sa Amerikang muli at naaprubahan na yung kanyang immigrant visa, despite the fact that during the time na nag-apply siya ng J1 visa, nakapending pa din yung immigrant visa petition na ipinail ng kanyang lola sa Amerika. So ito po yung kanyang testimonya. Panoorin po natin. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Miko Boydon. Gusto ko lang po i-share sa inyo yung experience ko sa pagpunta dito sa USA. Several years ago, I applied for an exchange visitor visa. Pinakilala sa akin ng kaibigan ko, si Attorney Bueno. So I approached Attorney Bueno of CIA, CIS, because I have this fear that my visa application might get denied. And dahil ang chance ito ma-approve ay very small. Kasi meron akong pending immigrant visa petition filed by my mom. And that's many years ago. Maliit talaga ang chance na ma-approve yung visa ko. But through the help of Attorney Bueno, nalusutan namin yung problema, and complicated talaga yung case ko kasi nga, diba, baka kasi conflict. So sobrang detalyado ni Attorney Bueno, word by word siya mag-explain sa akin kung paano ang gagawin namin, ang forms, and paano sasagutin ng mga questions ng consul. At ang maganda dito, anticipated niya yung questions for visa interview. Parang, like, no need to practice. So, eksakto sa interview lahat ng tinuro at sinabi niya na yung nangyari sa actual interview. Ang galing nga eh. Galing. So, yan po yung testimonya ng aking kliyente na si Mickey Boydon, na ngayon nga ay happily living in the United States, sa US citizen na, dahil
Madaming taon na din yung nakalipas nung ang kanyang immigrant visa petition ay naaprubahan na ng USCIS, no? Hindi CIS, ha? USCIS. May kadugtong na US kasi kami is CIS, Counselors for Immigration for International Studies, ang aming corporate name na nagpo-process ng mga visa applications going to USA, Canada, Australia, New Zealand, and other European countries. So kung kayo po ay may gustong katanungan na related dito sa kaso ni Mickey Boy Don na nag-apply ng non-immigrant type of visas despite the pending immigrant visas, pwede nyo po kaming sulatan, pwede po kayong pumunta sa aming opisina sa 1901 Jollibee Plaza Condominium sa Ortigas Business Center sa Pasig City dito sa Pilipinas, no? At gusto ko din sabihin sa inyo na kami po ay may mga collaborating counsel doon sa USA, mga US immigration lawyers, pati na din sa Canada, Australia at New Zealand. So hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno. Maraming pong salamat at huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at mag-like, mag-share ng video na to sa aking YouTube channel. Maraming pong salamat.